Praise the Lord. Let us pray. Lord, be with us, Panginoon, sa aming mensahe para sa anniversary ng aming mga kapatiran dito sa Batangas. Manguna ka, mangusap ka, magpaalala ka, magtuwid ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po makaupo ang bawat isa sa pangalan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Marami na po tayong nakita, narinig, at mga mensahe na nagbibigay na po ng kapaliwanagan sa ating po mga kapatid na tema ngayong umaga po na ito. Praise the Lord. Salamat sa Diyos, pagamat marami po tayo, hindi naman gaano kainit. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat po sa air condition. Kung wala namang mga kapatiran na nagbibigay po ng kanilang support, pagkilos pa rin po yun ng Diyos. To God be the glory. Always. Hallelujah. Amen. At siyempre, unang-una ang pagbati sa lahat po ng mga pastors na narito. Kanina nabati na po. Salamat sa patuloy yung support. And of course, gusto ko rin batiin po ang pastors natin na nakadalo ngayon from Iham Church, Pastor Bert and Pastor Annabel. God bless you. Kasama po. Hallelujah. Sister Leah na sa Ricardo Town. God bless you. Giselle. God bless. At ganun din ang pasasalamat sa ating board members headed by Brother Ruel. Hindi po siya naka-attend ngayon. Pero po, nandun po ang kanyang prayer na maging matagumpay ang gawain po nito. Sa lahat po ng mga Sunday school teachers na narito kanina, nag-represent Sister Mayan, salamat sa pagbati. Sa lahat ng mga visitors na invited, God bless you. Sa members ng lahat ng local churches na nag-travel pa para makadalo at makiisa, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At siyempre, congratulations, Pastor Daisy. Palapakan natin ang Lord. Pastor Lord, Brother Face, Sister Jomay, Pos, sa mag-asawang Sister Melvin and Sister Odessa. Pagpalaan po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pero your presence sa umaga pong ito ay napaka-valuable sapagkat nakikiisa po tayo sa pagpapasalamat sa pang-13 taong paglilingkod. Because ang paglilingkod po talaga masaya. Pero kung hindi talaga natin ito sasamahan ng ating po, una, matatag na pananampalataya. Pangalawa, yung ating perseverance. Kahit po, lagi nang nasa pulpito, pwede pa rin bumagsak. Ano po? Kaya salamat po sa Lord sa mga manggagawa na narito na kahit alam kong matagal na sila, nandun pa rin ang support. Pastor Luz, isa po sa kilala kong matagal lang naglilingkod. Nawala po ang kanyang asawa. Kinapanghina rin ni Pastora ngayon. Pero bumangon po siya. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos para maghinto. Narito rin po pala si Nanay Dory. Yes, isa rin po yun sa matagal na rin po. Pastor Bert, sinunod po rin po. Lakas pa rin po yun. Sister Nanay Bile. Matatagal na po sila. Bakit ko po nasasabi ito? Sapagkat may kaugnayan po ito sa tema nating Arise and Grow. Because ito po ay mensahe ng change and change. Nais ng Lord po na makita natin na kung ikaw man ay naglilingkod ngayon, pinapaalalahanan ka ng Diyos sa mensahe nito. At kung ikaw man ay nasa sitwasyon na alam mo yung ginagawa mo ay hindi na tama, alam kong alam mo yan. May mga mananampalataya na nananatili sa church, pero alam niya na malayo na siya. Do you agree? Ito po ay malaking paalala sa akin. Now,
Mga kapatid, yung tema po natin is Arise and Go to Jesus. Kanina, ang ganda ng presentation. Gusto ng Lord na huwag mong tingnan si Ferdinand, si Ricky, si Magdalena. Right? Gusto ng Lord sa message kaya tingnan mo ang iyong sarili. Amen. Let's look at ourselves today. The Bible said in the book of Luke 15:17 to 18, hallelujah, but when he came to his senses, no? At nang siya'y makapag-isip-isip, he said, how many of my father's hired laborers have more than enough bread? But I am dying here from hunger. Sabi ng Bible, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Look at these verses. Mga kapatid, in the book of Acts lang, ay meron po akong nakita ng mga taong kinausap ng Panginoon at sinabihang, arise and go. 3 men in the book of Acts who have received the command, arise and go. Hallelujah. Number 1, sino? Philip. Si Felipe ay nabigyan ng instruction ng ating Panginoon to arise and go and meet the eunuch. Okay? So, maliwanag po mga kapatid na inutusan siya ng Diyos sapagkat mayroon siyang misyon. Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza, because that time, mamimit niya sino? Ang eunuch po. Another, sino? Si Ananias. Si Ananias, matapos pong mabulag si Pablo, nang tawagin siya ng Panginoon, on the road to Damascus, kinausap ng Lord si Ananias para puntahan sino? Si Saul o Pablo, dahil siya po ang gagamitin para makapanumbalik ang kanyang panalin. Another, si Peter. Para kanino? Kay Cornelius. Si Cornelius po, kung alam niyo po ang story niyan, isa po siyang mabuting tao. Centurion yan, kapitan ng hukbong Romano. May takot sa Diyos, mabuting ama, matulungin sa kapwa, pero may kailangan siya sa buhay. May kaya siya pero hindi niya kilala si Jesus. Kakabless, ano? Pwede pala yun. Yung mabuting tao ka pero kailangan mo si Jesus. Sapagkat hindi sa kabutihan ng ating sarili tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng ating Diyos. Mga kapatid, sa context ng ating pong tema ngayon, hindi utos ng Diyos. Hindi po. And the Bible said that prodigal son, when he came to his senses, sinabi niya sa kanyang sarili, I will arise and go to my father. Mga minamahal, katulad po ito ng mga mananampalataya na tinanggap na ang Panginoong Jesucristo bilang Ama. Kasi may relationship na siya. Very clear. May Ama siya. Tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Ama, naranasan ang kabutihan ng Diyos, at pagkatapos ng lahat, dahil sa pagsubok, naiiyak ako kanina dun sa presentation ng mga nanay. Sabi ko nga,
May mga nanay pala ng Batangas, mga artista. Mr. Albert, hindi mo lang po naabot yun. Ay, naabot mo. Ay, grabe. Nakaka-touch po kasi alam po ninyo, iba po ang nanay pagdating sa kabuhayan. Alam nila ang pangangailangan ng pamilya, pati ng mga tatay. Alam nila yun. Pero yung mawalan ka, kung hindi ka malalim sa Diyos, mawawala ang iyong pag-asa. Yung mga taong nasa Panginoon pero dahil sa tukso, dahil sa alalahanin sa buhay, lumayo at sinubukan sa muli ng mamuhay sa kanyang sariling kalooban. Hanggang sa dumating na halos hindi niya na malaman kung ano ang gagawin sa buhay. Kaya sabi ni Johnny, Panginoon, kung magpapatuloy ako, nakikita ko na doon, si Aida, si Lorna, o si mga tao na binabanggit, may problema ka ba rin? Hindi maayos pa rin. Kaya kung titignan natin, ang mensahe po ito ay tungkol sa mensahe ng panunumpal. Kahit ako, mga kapatid pastor na, pag dumarating sa punto na parang tinatamad ako, iniisip ko lagi ang buhay ko noon nang una kong nakilala ang Diyos. Iba po. Ibang-iba. Ibang-iba. Hindi na po kasi show lang ang paglilingkod natin sa Lord habang tumatagal. It's not a show, but a service. So, our text for today's message is about the story of the prodigal son. A very well-known story in the Gospel of Christ. Pastor, ano po ang problema niya? Gusto ko lang balikan po ito. May problema siya. Anong problema niya? Yung pag-alis. The prodigal son's departure, yan ang problema. Ang paglayo ng isang anak sa Diyos ay ikinalulungkot na sobra ng Panginoon. Pero kahit wala ka, Diyos pa rin siya. Pero pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala ka. Tandaan mo yan. Everybody say amen. The Bible said in the book of Luke 15:12, the younger one, referring to the prodigal son, said to his father, Father, give me my share of the stake. Hindi na nakapaghintay. Mahirap po sa isang mananampalataya at laging nagmamadali. Hindi nakakapaghintay ng tamang panahon. As if napababayaan siya ng Diyos. So, he divided his property between them. Ganun po kabuti kasi ang Diyos. Totoo yan. Kung yun lang dati ang Diyos ang kanyang pag-uugali, wala tayo sa biyaya yan. Dami ng patay. So, maliwanag po na ang hinihingi ng isang anak po na ito, younger son na ito, ay hindi tama. Sapagkat, mga kapatid, alam ng Ama kung ano ang nararapat para sa kanya. So, ang tanong ngayon, Pastor, ano po ang seryosong problema nito? Mga kapatid, meron eh. The sins of the prodigal son. Number 1, disrespect and rebellion. By asking for his inheritance early, the younger son essentially wishes his father were dead. Ano po? Kumbaga was dead. Kumbaga mas gusto niya na mamatay na yung tatay niya dahil gusto niya nang kunin ang kanyang yaman. Ito po, mga kapatid, ay pagpapakita ng disrespect pala sa kultura ng mga Hudyo.
kapatid, alam ng Ama kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang mga anak. Kaya napakahirap po na pinangungunahin pala natin ang Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Huwag tayong laging nagmamadali, mga kapatid. Huwag natin laging uutusan ng ating Diyos para lang sa ating sariling kagustuhan. Marami ang napapahamak, mga kapatid, kapag tayo po ay nangunguna sa kalooban ng ating Panginoon. Another is wastefulness. Ang sabi ng Bible, nagpakasasa, mga kapatid, kinastos lahat ang perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang, mga kapatid. Yung sakripisyo ng magulang, binaliwala ng isang anak para lamang sa kanyang sarili. Very serious po ito, sapagkat sa kultura ng Hudyo, grabe ang respeto dapat sa ama. Hallelujah! Ang ama noon kasi ang nag-work. Ang ama ang nag-provide. Tagay mo na sa akin. Bakit? Pababayaan ka ba? Hallelujah. Kaya maliwanag, mga kapatid, na nasa isip ng isang anak po na ito ang kanyang sarili lamang nakagustuhan para iluslustayin ang kayamanang pinaghirapan ng kanyang ama. In a spiritual point of view, yung pinaghirapan ng Panginoon, yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, binigyan ka ng karapatan na maging anak, huwag mong lustayin, huwag mong pabayaan, pahalagaan mo, dahil yan, mga kapatid, ay para sa iyo. Hallelujah. Another is moral degradation. Anak ka ng Diyos. Hindi mo pwede, mga kapatid, makita mo ang sarili mo nandoon sa isang kalagayan, mga kapatid, na napakababa. Hindi pinag-uusapan dito ang pera. Dahil kahit wala kang masyadong pera, pag ikaw ay namumuhay ng mayroong moral, mataas ang pagtingin sa iyo. Dahil, mga kapatid, kahit mapera ka, kung wala kang relasyon sa Panginoon at namumuhay sa kasalanan, mababa ka. Kailangan mo ang Diyos. Hallelujah. Yung kanyang naging lifestyle, mahahil, babae, sugal, lahat, alak. Pero sabi ng Bible, nang makita niya ang sarili niya ng karap niya, mga baboy. Kanina, nakikita ko sa presentation, mga pigs, di po ba? Yun ang nangyaring parang problema dito sa Batangas. Pero yung tingin ko, mga kapatid, doon sa mga baboy po na yun, in relation sa ating text ngayon, sabi ko yung baboy na yun ang ginamit para ma-realize ng isang prodigal son na mababa na ang kanyang katayuan dahil gusto niya lang kumain ng pagkain ng baboy. It's a moral degradation. Grabe mo, mga kapatid. Kung titingnan natin pag binasa mo, naalala niya yung kanyang sitwasyon sa bahay ng kanyang ama. Dumarating po ba sa punto natin na kung tayo nanghihina, mga kapatid, at bumabalik sa dati, naalala niyo pa rin ang kagandahang loob ng Diyos na ipinakita inyo noong una, na kapag naaalala natin, mayroon sa loob ng ating damdamin na gusto mo bumalik sa Diyos. Mga kapatid, kapag lumayo tayo sa Diyos, babagsak. But praise be unto God, there is always a second such. This is the turning point. The turning point. God is a God of chances. Siya yung Diyos na hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi katulad ng tao. Na kahit na humingi ka ng tawad sa sobrang galit, hindi ka pwedeng tanggapin
tatanggapin pa rin. Pero iba ang Diyos, kahit ilang ulit mo siya na binigo. Pag lumapit ka sa Panginoon, tatanggapin ka ng Diyos. Patatawarin ka ng Panginoon. Ibabalik sa iyo ng Diyos ang nararapat bilang anak. Pastor, what is the turning point? Again, the Bible says, when he came to his senses. This is the moment of realization. This is the moment of self-evaluation. Nasaan ka ngayon? Hindi mo pwedeng hindi mo tinitingnan ang kapaligiran mo. Sino na ang kasama mo ngayon? Sunday service, nasaan ka? Amen. Amen. Tingnan nyo. Na dapat sana mga kapatid ng Sunday service, alam mong nasa church ka. Tingnan mo ang kapaligiran. Ito po mga kapatid ay dumating doon sa prodigal son nang makita niya mga kapatid na siya po ay nag-aalaga na ng baboy. Hindi masama ang trabaho ngayon, pero mababa. Hallelujah. Mga kapatid, feeding pigs and longing to eat their food. Oh, isang anak ng hari. Oh, Jesus Christ. Jesus. Isang anak ng hari. Nasa ganoong kalagayan. Tingnan mo ang sarili mo. Kumusta ang mga desisyon mo sa buhay? Ano na ang pinipili mo ngayon? Kumusta ang lumalabas sa mga bibig mo ngayon? Ano ang nakikita mo na ngayon? Self-realization. Tignan natin mga kapatid ito kasi sabi ko nga po mga kapatid, isa itong napakalaking paalala sa lahat sa atin. Sapagkat kung hindi ka nagiging observer sa kalagayan mo, ay hindi mo pala makikita kung nasaan ka. Dahil sa katayuan na yun, mga kapatid, kalagayan ng prodigal son, very clear. Nagkaroon siya ng decision. Palagpakan natin yung Panginoon. Hallelujah! This leads him to decide to return home, confess sins, and again, to go back to his father. Alam niyo mga kapatid, nung tinignan ko ang kahulugan ng came to his senses, it means self-reflection and realization that leads to repentance. Oh, purihin ang Panginoon. Kasi pag ang tao talaga nagsisisi, there is a change of behavior. There's a change of attitude. Isang pag-uugali na nakatingin sa Diyos. Kahit kung nakita na-realize niya yung gravity ng kanyang pagkukulang. Yung kasalanan na kanyang ginawa sa kanyang ama. Mahalaga po yun dahil may mga taong alam niya na nagkasala, mayabang pa. Hindi ka makakapanumbalik pag may pride ka sa buhay. Hindi. Mga kapatid. Kaya itong praise po na ito, came to his senses, indicates a turning point. Hallelujah! Na ina-acknowledge, mga kapatid, ng isang prodigal na ito na nagkamali siya sa kanyang pagpili, na ang kanyang desisyon ay mali sa kabila ng pag-ibig ng kanyang ama. You know, Paul said in 2 Corinthians 7 verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Cup offering for him, what a wonderful verse. But worldly sorrow brings death. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Naranasan niyo na ba mga kapatid na parang unti-unti ka nang nadadala
pagdadala ng iyong sarili? Naranasan mo na ba na parang nag-decision ka na titigil ako muna, saka na lang ako magiging? Wag na wag mo siya. This is a message for you today. Wag mo susubukan. Wag na wag mo susubukan, mga kapatid. Sapagkat kung dumating sa punto mo na makita mo ang sarili, nandun ka na, mga kapatid. Dalawang bakit. Tatanggapin mo na o lalakasan mo ang iyong loob. Hallelujah! Dalawang bakit. God is so good because the decision of this prodigal son is the best decision. Palampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At ito po yung marka ng pasimula ng kanyang, mga kapatid, malalim ng pagsisisi at sa kanyang kaisipan, mabuti ang kalagayan ko. Bakit ako ngayon ay ganito? Mga kapatid, comparison. May mga sitwasyon na kinakailangan i-compare mo ang sarili mo ngayon. Hallelujah, kung ikaw ay malayo na sa Diyos kaysa noong una nang ikaw ay malapit sa Panginoon. Tingnan mo, realize it. Hallelujah, think of it. Hallelujah. Sapagkat hindi ko ma-imagine sa buhay ko. Alam yan ng mga pastor, kung ako hindi maglilingkod sa Diyos. Sapagkat nakita ko na kung bakit ako po, mga kapatid, nag-decide na tumanggap sa Kanya ang isang napakalaking problema pag lumayo tayo sa mahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Kaya yung pagbabalik, the return and repentance begins when He said, I will arise and go. This is the best decision that the prodigal son made for his life. The best decision! The best decision! Kaya nga kung dati kang ginagamit as a musician, purihin ang Panginoon. Not ever, hallelujah, try to go far from the will of God. Kung ikaw ay song leader, wag na wag. Sapagkat kung ngayon, kumakanta ka ng papuri sa Diyos, pag lumayo ka, video okay. Ang hahanapin mo. Hallelujah. Kung dati-dati nagtutugtog ka ng mga Christian songs, gustong-gusto mo na makaparinig ng mga makalangit na awitin, pag lumayo ka, mapapalitan niya ng worldly songs. Because the tendency is actually to go far from the Lord and you let Satan come in. Yes. Kaya napakadelikado, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon doon po sa ginawa ng prodigal son. Ano po yun? Number one, realizing his mistake. Everybody say amen. Ang makita mo ang iyong pagkukulang sa Diyos ay malaking biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat maraming tao, mga kapatid, kahit naghihirap na, pero hindi niya pa rin nakikita na dapat siyang bumalik sa Diyos. Number two, deciding to return home. Dapat po, mga kapatid, mayroong ka desisyon. Sabi nung prodigal son, babangon ako at babalik sa aking ama, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ko sa Diyos, laban sa iyo, hindi mo na ako karapat-dapat na tawagin pang isang anak, kahit talipin na lang. Mga kapatid, nakita ko kung paano siya kataas nung humingi siya ng pera. At nung ma-realize niya, ibinaba niya yung kanyang sarili. Tanggapin lang siya ng kanyang ama. Ano po yun? Confessing his sins to his father. Napakalaga po ng confession, mga kapatid. Hindi lang basta siya pumunta doon sa kanyang ama at nagpakita na siya'y nandoon na ulit sa bahay.
Kundi sabi niya, sasabihin ko sa aking Ama. Everybody say amen. Sasabihin ko sa aking Ama. Kaya nga po, ang pagtanggap sa Panginoon, dapat may confession. Dapat sinasabi mo, Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang Panginoon na sariling tagapagligtas at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Confession. And praise God, hoping to be accepted as a servant. Grabe mga kapatid, hallelujah, isang tunay na anak, na grabe ang pagpapakumbaba, is very willing mga kapatid, na kung sabihin ng Ama, o sige, alipin na ang turing ko sa iyo, tanggap na yun, makabalik lang siya sa tahanan ng kanyang amang minamahal. Hallelujah, tanggap na yun mga kapatid. Yun ang nakita ko mga minamahal na kagandahan noon sa kanyang pagbabalik at pagsisisi. Nagkaroon sa muli ng pagbabagong pananaw ang isang prodigal son na ito. In God's perspective mga kapatid, sa pananaw ng Diyos, sa ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat nakikita ko sa tao mga kapatid, pag meron, talaga pong nagiging mataas, nagiging mayabang. Pero tayo, pag tayo po mga kapatid ay lumalapit sa Panginoon, nagiging tayo mapagpakumbaba. Kaya sa panunumbalik sa Diyos, sigurado po ay meron pong pagpapala. Palampakan natin ang ating bakay ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sino po mga kapatid? Dito, ang parang nararamdaman. Pwede mo kasing sabihin, at least, nasa church pa rin. Pero, yun ba ang gusto ng Panginoon? Mga kapatid, sa panunumbalik, may gantimpala. Dito ko po tatapos. Dariwa. Everybody say amen. Amen. Nakaka-excite, mga kapatid. You know? Listen. Listen. At ko mga kapatid na mag-aalas 12 na, pero bigyan niyo pa ako ng konting pagkakataon. Sa isang tao, mga kapatid, na nakagawa ng pagkakasala, ang isa sa mahirap ay yung pagbalik mo tapos hindi ka tatanggapin. Do you agree? Yun po ang pinakamahirap. Yung tipong lumalapit ka na nakaluhod, gusto ka pang walang question. Sa tao, mahirap. Pag bumalik ka, habang lumalapit ka, naisip yung nagawang pagkakasala sa iyo. Inutangan ako nito na hindi bumayad ng walang iyak. Pinagsigawan ako, yes! Sinigaw-sigawan ako nito. Diba, dinaya ako nito. Ganun ang tao. Kasi yun ang kakayanan ng diablo na sirain ang isipan ng tao. Pero mga kapatid, iba. Sapagkat unang nakita ko po sa pagbabalik na nagsisilbing parang sa akin a very, very great reward is the compassion and embrace. Palagpakan natin. When the Father saw His Son from a distance, malayo pa. Sasabihin ko po sa inyo, napakahirap po magpakumbaba. Napakahirap. Kahit na alam mo na may kasalanan ka, ang hirap sapagkat ang tao. Sabi ng Bible, malayo pa siya. Hindi po mga kapatid ang anak ng tumakbo, kundi ang anak. Palagpakan natin. Yan yung awit kanina ni na Pastor Ronnie, mga kapatid. At alam niyo po ba na ang hari, isa sa protocol ng hari noon, hindi ka po pwedeng tumakbo. Sapagkat kung bakit ang robe ng hari ay kalaki, mabigat yun. Sapagkat ang hari po, dapat sa kanya paghari ka. Ang layakap, maipadama sa muli. Hallelujah, sa kanyang anak, ang kanyang pagmamahal. When the father saw his son from a distance, that father felt compassion, ran to the prodigal son and embraced him and kissed him. Hindi lang siya niyakap, kundi inalikan. Oh, Jesus. For God so loved the world. Wala pong kapantay ang pagmamahal.
Sa lahat ng mga anak dito, ano ang nararamdaman po ninyo pag niyayakap kayo ng inyong mga magulang? Mayroon nang nakapagsabi na ang anak daw pag may sakit, store, pag niyayakap ng magulang, nagkakaroon daw po ng kagaanan sa Oh, Jesus. Oh, Jesus. And another thing is yung restoration of status. Sa palagay ng anak, kahit alipin na lang ako, utos-utosan, okay na ako. But the father said and shouted, bring the best for my son. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Bring the best for my son. The best, put a ring on his finger and sandals on his feet. And these items symbolize the son's restored status and dignity as the son of the king. Sapagkat sabi ng Ama, hindi ka alipin. Ikaw ay aking tunay na anak. And lastly, how about the celebration? Yan yung binanggit ni Brother Uno, Pastor. Dahil sa celebration na ito, sino nakakaalam ng story? Sumanaw niyo ang idibugo sa isang panganay na kapatid. Pero, hindi ko na po itagpagay kasi aabutin tayo ng Jesus. Ito na po sa isang anak. Sabi niyo, ang pinataba. Ano yung pinataba, Pastor? Kuya! Tayo mag-celebrate, patayin at mag-celebrate tayo. Magsaya tayo sapagkat ang aking anak na patay na ay muli nabuhay. Ang aming anak na nawala ay muli lumalik. Purihin ang Diyos. But a celebration. Grabe po yung pagmamahal ng Ama. Iniisip ko po mga kapatid na kung ang amang ito ay hindi katulad mga kapatid na sa picture of God, siguro mga kapatid, salita ang maririnig ng anak po na yun. Mayroon ka pa ba mukha na iharap sa akin na matapos mo na akong patayin, pagbalik ka pa? Pero hindi ganon. Kumuha kayo ng pinatabang kuya. Let's celebrate my son's return. And this feast is a representation of the true joy and fellowship. Palagpakan natin. Because of his son's repentance and return. Mga kapatid sa church, pag may nawawala, bumabalik, there is also a celebration. Kaya mga kapatid, again, this message is a message of chance and change. Nawa mga kapatid, lagi natin maalala ang mensahe ng Lord sa pang-13 anibersaryo ng Batangas Church. Huwag natin hangarin na lumayo sa Diyos. At kung sakali man saan ng pagkakataon, na mangyari na tayo ay madala ng ating sariling kalooban. Bukas ang kamay ng Panginoon para tayong lahat ay tanggapin ng dapat. And in my conclusion, no matter how grave the sin, God's love and forgiveness are always available to those who repent
and return to Him. Good night. To God be the glory. Patayin ka sana.